Kasabay sa unti-unting pagdagsa ng mga pasahero ay nagkasanan random drug test sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Isa ang nagpositibo. Ang sitwasyon doon tinutukan live ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Mel, upang mas lalong matiyak ang kaligtasan ng mga babiyahing pasahero, isang random drug testing ang isinagawa sa mga driver at konduktor dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Pagkarating ng PITX, hinimok agad ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez ang mga tsoper at konduktor na magpa-drug test. Yahin kita magpa-drug test, okay lang? Okay lang. Ha? Laban? Isa-isang isinailalim sa drug screening na mga tauhan ng PIDEA at LTO kung magpa-positive. We get the license, will not allow the driver to operate any motor vehicle. Suspended yung license niya until ma-clear. Isa sa ilalim din sila sa confirmatory test at intervention bago mapayagang makapagmanehong muli. Ang mga pasahero, ikinatuwa ang hakbang na ito. Maganda nga yung nada-drug test para iwas disgrasya. Yung ibang driver, lalo na mga nakadrug, mga nakainom. Na-experience na ko na, yung nakaraan taon, nandun pa ako nagtatrabaho doon sa Pasig. Ang sinakayan ko noon, mabilis. Natakot nga ako, akala ko mahuhulog na kami sa bangin. Makasiguro yung mga pasahero natin at saka ligtas ang pagbiyahe namin. Oo, maganda yun. Para protektado lahat tayo. Walang pagkakamali at tama lang ginagawa ng enforcement natin na gagawin yung mga ganyan para iwas sa aksidente. Sa buong maghapon, umabot sa 200 ang sumailalim sa random drug test. Wala naman ni isang driver o konduktor ang nag-positive. Pero ang lalaking ito na hindi driver at hindi rin konduktor, nagpositibo matapos voluntaryong magpa-drug test. Nasabihan lang daw siya ng kapatid na may free drug testing dito kaya siya nagsadya. Duda niya, baka daw maintenance drug na iniinom niya ang na-detect. Walang problema sir, kaya hindi naman ako nagbibiyahe sir. Ano bang trabaho mo? Contraction lang ako sir. Contraction. Any presumptive results of positive indicator will be subjected to confirmatory test. So hindi po conclusive ito, no? These are just screening tests to determine for use of dangerous drugs and other intoxicants. Sabi ni Lopez, kontento naman siya sa mga ginawang paghahanda ng PITX sa dagsa ng pasahero ngayong undas. Pero dapat daw gawing regular na ang pagsasagawa ng random drug test. Ang gusto ko po mangyari at hanapan po namin ng paraan na it will become a policy. Dapat ganito ang sistema. Na dapat meron kami hindi lang po sa ganitong mga panahon, pero every now and then we should do random drug testing. Hindi lang po sa terminal sa Maynila o sa Metro Manila, pero pati na rin po sa mga iba't ibang lugar sa Pilipinas. Samantala, Mel, base sa mga pinakauling impormasyon na kuha natin sa pamunuan ng terminal, umabot na sa mahigit 141,000 ang bilang ng mga pasahero dito sa PITX. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Sa Manila North Cemetery na bantay sarado na rin, mailang dinampot at sinermonan dahil sa mga paglabag. Mula sa isa sa pinakamalaking sementeryo sa Pilipinas, nakatutok live si June Veneracion. June. Vicky, kung nung Undas 2024 ay nasa 1.7 million ang mga bumisita dito sa Manila North Cemetery, ngayong taon ay naasahang aabot yan sa 2 million. Kaya naman mahigpit ang pagbabantay. Kaninang umaga nga ay may mga nasampulan dahil sa paglabag sa mga patakaran. 64 na makabagong CCTV camera ang gamit sa monitoring ng Manila North Cemetery. Kaya kahit mahigit 50 hektarya ang lawak nito, walang kawala at naispatan kahit sa malayo ang isang lalaking walang damit pang itaas. Pero hindi siya nag-iisa. Agad silang dinampot at sinermonan. Alam yung bawal nakahubad kayo sa kalye. Kaya sa mga tao. Pablater nyo, paglinisin natin ng buong sementeryo ito mga ito. Paliwanag ng mga nasita, hindi nila alam na may ganitong patakaran.
Kasi po, naglilinis po ako ng puntod. Lumabas ako, kakain lang ako. Hindi ko naman alam na bawal. Asahan ang mga paghigpit hanggang undas. Ngayon pa lang, may bubungad ng Puntod Finder Assistance Desk sa mga dalaw. Matagal na po bang dinadalaw? 3 years. Kabilang sa mga nagtanong si Roger na hindi na alam kung saan nakalibing ang biyada ng kanyang kuya. Nung nagpunta kami kanina, may landmark namin nung 2-3 years ago, hindi na namin siya matandaan talaga. Kung dadalaw, maaari nyo ring aralin ang lokasyon bago pa dumating dito sa pamamagitan ng website na manilanorthcemetery.ph. Hanapin lang ang search at type ang pangalan ng nakalibing para makita ang eksaktong lugar ng puntod sa mapa. Yan ay kung ang pangalan ng namatay ay kabilang sa 400,000 na naka-encode sa sistema. Pero wala na sigurong hihirap sa paghahanap kung may problema sa paningin tulad ni Alan. Taong 2000 pa siya ganito, pero hindi pa rin niya nakakalimutang dalawin ang puntod ng ina. Kahit literal na nangangapa sa bawat hakbang sa pagitan ng mga dikit-dikit na puntod. Kahit anong hirap, basta sa magulang, susuklaan namin ang kanyang kahirapan sa amin nung maliliit pa. Baliwala po sa inyo yung kapansanan? Baliwala po yun. Hanggang kaya kong maglakad at may mag-alalay, pupuntahan ko siya po at pupuntahan ko siya. Ang kaugaliang ito, ipinapasa ng maraming Pinoy sa susunod na henerasyon. Ang mga isinasamang bata, pwedeng palagyan ng tag kung saan nakasulat ang contact number ng kanilang mga magulang o guardian. Para hindi po mawala at makita kaagad po sila. Mula Sabado, mahigit 100,000 na ang mga dumalaw dito at inaasahang darami pa sa weekend. Saturday to next Sunday, tingin ko aabot ng 2 million. Kung ang iba tuwing undas lang nagagawi sa Manila North Cemetery, ang mga tulad ni Luz Biminda, buong taon dito nakatira. Pero pag ganitong papalapit na ang undas, nagliligpit sila dahil anumang oras ay darating na ang pamilyang nagmamay-ari ng mausoleum na kanilang tinitirhan. 6 na dekada na siyang nabubuhay sa himlayan ng mga patay. Dito ay pinanganak, nagkaanak at nagkaapo. Alis muna, tanggal yung gamit. Kailangan pag dumaraw sila malinis, walang gamit. Puro misa na abutan naman nila nandiyan kami, okay lang sa kanila. Mabait naman yung may-ari. Pagdating ng Biyernes na piyesta opisyal at Sabado na araw mismo ng mga patay, dyan talaga inaasahan ang pagdagsa ng mga tao dito. Bukas itong sementeryo mula 5 a.m. hanggang 9 p.m. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Taon-taon nating ginugunita ang mga yuma o tuwing Nobyembre sa okasyon na tinatawag nating mga Pilipino na undas. Pero ang naturang salitang undas, saan nga ba nagmula? Alamin sa pagtutok ni Mark Salazar. Alam ko marami na kayong iniisip pero dagdagan pa natin. Alam nyo ba kung ano ang ibig sabihin ng salitang undas? Parang Spanish word po siya. Ang ibig sabihin ay? Pagkamatay. Pagkakaintindi ko sa kanya, araw ng mga patay. Pero yung word, hindi ko alam kung saan siya galing. Undas po, ito po yung problema ng Pilipinas, ay buong bansa. Ay, thank you. So, hindi mo alam? Undas. Ayun po, yung araw ng patay, di ba? Yung araw po ng patay. For sure Spanish kasi nabasa ko siya sa isang book. Naka-note doon is kailangan mong maalala yung mga memories or yung mga mahal mo sa buhay dahil yun lang yung araw na pagunita para sa kanila. Siya ang pinakamalapit na sagot pero hayaan nating ang sociologist na si Dr. Gerald Abergos ang magbigay ng eksaktong etymology o pinag-ugatan ng salitang undas. Alam naman natin lahat na ang wikang Pilipino ay may mga pinanggalingang salita. Ang primary pinanggagalingan natin ay wikang Kastila. Sa wikang Kastila naman ay may pinanggalingan din. Ito naman somehow ay nasa wikang Latin. Now, yung tinatawag nating undas, galing yan sa etymology yan, yung sa Latin, yung honorare, yung honorary, sa Ingles, honorare. Meaning ng honorary is pagpaparangal, parangalan, pagpaparangalan. Kaya meron tayong word na honras. Bumaba na naman siya sa salitang Kastila. Ang salitang Kastila, meron tayong tinatawag na honras funebres. Ibig sabihin, ito yung pagpaparangal
sa mga yumao, sa mga namatay. It was derived from the word naman na Honras, na galing sa Honras Funebres. Galing sa Latin at Kastila ang salitang undas, pero ang kultura ng paggunita nito ay may iba pa palang pinanggalingan. Mula pa nung unang panahon, magmula pa nung na meron tayong recorded human history, tayo po ay nagkukunita sa ating mga yumao. Sa kulturang Pilipino, isa sa pinakamasidhing pumasok sa kultura natin ay ang kultura ng mga galing sa mga Chino. Whether tawagin natin siyang undas, honras, punebre, ang punto natin dito is binibigyan natin ng panahon ng ating mga yumao. Binibigyan natin pag-alaala ang ating mga yumao. At kahit wala na sila, nandito pa rin sa ating mga puso. Sabi nga ni Dr. Abergos, mas mahalaga ang kahulugan ng salita kesa kung saan ito nanggaling. Halimbawa, sa pamilyang ito na dinatna namin sa sementeryo, ang kahulugan ng undas ay grand reunion ng 4 na henerasyong nagpaparangal sa minamahal nilang lolo sa tuhod. Yung unang apo sa tuhod po niya na siya lahat po yung anak po ni ate panganay, siya po yung talagang nag-aalaga, nag-ano din po, hanggang sa paglinis po ng bote, ganyan, lahat po pagtulog. Lahat po na, sa mga kapitbahay, kilala po siya sa amin. And then, mabait, ganyan po. Kahit hindi po undas, we make sure po na kapag ka-birthday po niya, that anniversary, kahit nito lang po siya namatay, Father's Day po, sama-sama po kami. Si Aling Erlinda naman nagpaparangal sa kanyang mga biyenan. Araw-araw nagdadasal, araw-araw nagro-rosary. Hindi pwedeng hindi mo binabanggit araw-araw. Yung aking biyanan ko ng dalawa na yan, parehas na mabait kasi. Hindi sila nagpakita, lalo na ako, di ba, karaniwan, biyanan at saka manugang, parang nag-aaway, di ba? Yung parang, hindi. Ginagawa niya raw ito hindi lang tuwing undas dahil araw-araw naman daw ang Honras Funebre o paggunita sa mga mahal na yumao na. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.